Si Rafael Javier ay isang kilalang abogado, tagapagtanggol ng mga naaapi. Umiikot lang ang buhay niya sa trabaho at sunod-sunod na hearing. Wala siyang pakialam sa ibang bagay, ngunit lahat ay nagbago nang makita niya sa gilid ng daan ang isang dalaga na kumakain ng damo. Higit pang nakakagulantang ay nang makita niya ang balat sa balikat ng dalaga, na parehong-pareho ng balat ng nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa Visayas na mahigit 18 taon nang nawawala. "Saan mo nakuha ang balat na to?" Tanong niya na halos hindi makapaniwala. "Sabihin mo sa akin, Erica. Saan mo to nakuha? Bakit meron ka nito?" Napakurap si Erica. Tuluyang natigilan. "Napalunok ito." Hindi ko po alam." Aniya, nanginginig ang boses. "Hindi mo naaalala? Bata ka pa ba nung nagkaroon ka nito? O naaksidente ka ba?" Sunod-sunod na tanong ni Rafael. Tila hindi na napigilan ang damdaming magsimulang kumawala sa kanyang dibdib. Umiling lamang si Erica at tila hindi alam ang isasagot. Wala po akong maalala." Madilim, luma, mabaho. Ang apat na sulok ng silid na iyon ang tanging mundo ni Erica. Kada pagdilat niya ng mata, ang kisame na halos gumuho na sa dami ng bitak ang una at huling tanaw niya. Sa tuwing bubuksan niya ang bibig, mga alikabok ang una niyang nalalanghap. Ang mga dingding ay may mga bakas ng kalumaan at may mga marka ng kalmot. Bakas ng taong minsang pinilit na makatakas, na baka siya rin ang may gawa nun. Ngunit hindi niya matandaan. Hindi niya na alam kung ilang araw, linggo, buwan o taon na nakakulong na siya doon. Sa tagal ng pananatili niya roon, ang panahon ay parang usok na kumawala at nawala sa hangin. Wala siyang relo, walang kalendaryo o kahit anino ng araw para masukat kung gaano ng katagal siyang ginapos ng dilim at katahimikan. Doon siya lumaki, doon siya nagdalaga. Sa isang kanto ng silid ay may lumang salamin. Basag ang ilang gilid. Tinitingnan niya ang sarili roon at sa tuwing ginagawa niya iyon, parang hindi niya makilala ang refleksyon. Malalim ang mga mata, naninilaw ang balat. Mahaba ang buhok, nasabog-sabog at tila ba sumuko na rin sa suklay. Hindi niya na alam kung anong itsura niya noong siya ay masaya, noong siya ay malaya, noong siya ay bata pa. Wala siyang alam sa lahat. Wala rin kahit anong matandaan, maliban na lamang sa masaya siya noong hindi pa siya nakakulong sa apat na sulok ng silid na ito. Araw-araw, umaasa siyang may pinto na biglaang magbubukas, na may liwanag na papasok, tutulak sa kadiliman na siyang bumalot sa kanya, at may tinig na magsasabi na, "Erica, tara na, makakalabas ka na." Pero araw-araw siyang binibigo ng katahimikan. Gabi-gabi nagkukubli siya sa isang sulok. Niyayakap ang sarili habang humihikbi. Tinatakip niya ang mga palad sa bibig para hindi marinig ang iyak. Dahil kahit sa kulungan, natuto siya na matakot sa ingay. Ang tanging laman ng isipan niya gabi-gabi ay iisa. Makalabas sana ako. Minsan man lang. Gusto niyang makita ang langit, ang tunay na langit, hindi ang kisame ng silid. Yung asul, yung sinasabi nilang bughaw. Nakalimutan niya na kung anong itsura ng mga ibon. Naririnig niya lang ang huni nila na minsan ay lumulusot sa siwang ng bakal na bintana, ngunit hindi niya nakita kung ano ang kanilang itsura. Minsan iniisip niya, ano na kayang itsura ng mga puno, ng mga dahon? Berde pa rin kaya sila? Gusto niyang maramdaman ng hangin, hindi yung mabahong singaw ng silid, kundi yung hangin na dumadampi sa balat mo na parang yakap ng kalayaan. Gusto niyang masilayan ang mundo, ang mga ngiti ng tao, ang ingay ng lansangan, ang liwanag ng araw
na hindi masakit at nakakasilaw sa mata. Pero ang gusto niyang iyon ay nananatiling pangarap. Pangarap na sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nilulunod ng realidad. Na baka hindi siya makakalabas. Na baka dito na nga siya mamatay. At sa tuwing iniisip niya yon, lalong dumadalas ang pagluha niya hanggang sa matuyo ang luha. Pero nananatiling basa ang puso niya sa dalamhati. Ayokong mamatay dito. Mahina niyang bulong sa sarili habang nakatitig sa pader. Gusto kong mabuhay. Gusto kong makita ang mundo. Gusto kong maramdaman ang liwanag. Kahit isang beses lang. Ngunit tila walang pag-asa. Wala siyang alam sa mundo. Sa labas ng silid na iyon na para sa kanya ay naging buong daigdig na, wala siyang alam kung paanong makihalubilo. Paano mabuhay. Hindi niya alam kung ano ang normal. Hindi niya alam kung paano nga ba ang dapat na buhay. Ang tanging alam niya lang ay ang apat na dingding, ang kisame, ang sahig na may lumang banig at ang maliit na siwang sa dingding kung saan sumisilip ang sinag ng araw tuwing tanghali. Doon siya madalas nakatitig. Ang liwanag na iyon ang tangi niyang paalala na may ibang mundo pa. May labas pa. May kalayaan pa. Pero hanggang tingin lang siya. Hindi niya kayang abutin ng sinag. Hindi siya pwedeng lumapit dahil sa mga tanikalang mahigpit na nakakabit sa kanyang mga kamay at paa. Mabigat, masakit, gumuguhit sa balat. Tumunog ang pintuan. May katok, mahina at ilang saglit pa'y bumukas ito. Muling pumasok si Nay Narsing, ang matandang babae na tanging nakakausap niya kung maituturing ang usapan ng tuwing dinadalhan siya nito ng pagkain. Bitbit ng matanda ang isang lumang tray na may kanin, kaunting ulam at isang basong tubig. Tahimik lamang si Erica na pinagmamasdan nito. Hindi siya natatakot sa ginang. Sa totoo lang, ito na yata ang kaisa-isa niyang kaalyado sa mundo. Kahit hindi siya sigurado kung kakampi ba talaga ito o isa lang sa mga bantay na naaawa sa kanya. Erica, mahinang sambit ni Nay Narsing na may malambing sa boses. Kumain ka muna anak. Hindi ka pa yata kumakain mula kaninang umaga. Napatingin siya sa tray at saka ibinalik ang tingin sa matanda. Hindi siya kumibo. Nilapit ni Ginang Narsing ang tray sa kanya at saka umupo sa gilid ng lumang kutsyon kung saan siya nakaupo. Dahan-dahang inabot ng matanda ang kutsara at sinimulang subuan si Erica. Wala namang pagtutulang dalaga. Sanay na siyang pinapakain. Paano nga ba siya kakain kung kadena ang pumipigil sa galaw ng kanyang mga kamay? Tahimik lamang si Erica habang umunguya. Sa bawat subo, damang-dama ng matanda ang bigat sa dibdib nito. Pinagmamasdan nito ang inosenteng mukha ng dalaga. Makinis pa rin ang kutis kahit madungis ang paligid. Pero bakas sa mga mata ang kawalang malay. Para itong batang walang ideya sa kasamaan ng mundo. Sa kabuktutan ng mga taong nasa paligid nito. Masarap ba? Tanong ng ginang, pilit nang umingiti. Bahagya namang tumango si Erica. Hindi siya sanay makipag-usap, pero may paggalang sa mata niya. Hindi siya bastos kahit pa sa kabila ng pinagdaanan niya. Hindi siya ligaw na kaluluwa. Isa lang siyang taong hindi kailanman pinayagan mabuhay ng normal. Dahan-dahang hinaplos ni Ginang Narsing ang buhok ni Erica. Puno iyon ng lambing. Parang ina na binibigyan ng init ang isang anak. Pasensya ka na anak. Bulong ng ginang habang kinakalma ang dalaga. Kung kaya lang kitang ilabas dito ngayon. Pero hindi ko kayang labanan ng mga may gawa nito sa'yo. Hindi ko kayang iligtas ka. Pero Diyos na ang bahala. Umaasa ako na siyang magliligtas sa'yo. Hindi naman iyon naintindihan ni Erica. Hindi niya rin alam kung sino ang Diyos o kung ano bang ibig sabihin ng ligtas. Ang alam niya lang, ayaw niya nang mabuhay sa dilim. Ayaw niya nang magising at makita ang kadena sa mga pulso at paa. Ayaw niya nang ang tanging halik ng liwanag ay mula sa isang siwang na hindi niya rin mahawakan.
Ayaw niyang makita ulit ang muka ng mga tao na dumukot sa kanya. At sa bawat haplos ng ginang, sa bawat pilit ng ngiti nito sa kanya, pakiramdam niya ay may munting pag-asa na hindi pa siya tuluyang iniwan ng mundo. At sa puso ni Ginang Nursing, dumudurog ang katotohanan ito. Si Erica ay inosente. Walang muwang sa kasamaan ng mundo. Walang kaalam-alam sa kung anong kapalarang nakalaan sa kanya. Kung hanggang kailan siya ikukulong o kung anong balak ng mga taong nasa likod ng lahat ng ito. At sa bawat haplos ng matanda sa buhok ng dalaga, tahimik itong nananalangin. Sana makalabas ka na, anak. Sana hindi dito matapos ang kwento mo. Madilim na ang pasilyo habang dahan-dahang lumalabas si Ginang Nursing mula sa silid ni Erica. Bitbit niya pa rin ng tray na wala ng laman dahil naubos na ito ni Erica. Salamat po, ang mahinang sabi ni Erica kanina. Dalawang salita lang pero sapat na iyon para lalong mabasag ang puso ni Ginang Nursing. Hindi ito sanay marinig iyon mula sa dalaga. Madalang magsalita si Erica, ngunit nang narinig nito ang pasasalamat mula sa dalaga, ramdam ng matanda ang pagtitiwala ng dalaga sa kanya. Habang naglalakad si Ginang Nursing sa mahabang pasilyo, may narinig itong mahinang usapan. Pamilyar ang mga tinig, mga lalaking kasama sa grupong dumukot kay Erica, mga taong binayaran para ikubli ang dalaga at ngayon tagapagbantay ng imperno na silid na iyon. Tahimik na lumapit si Ginang Nursing sa pader. Dahan-dahan itong isinandal ang likod at pinilit na makinig at di nito inaasahan ang mga narinig. Pare, totoo bang wala nang pakialam ang nagpadukot sa kanya? Parang ilang buwan na rin na walang update eh. Oo pre, wala na. Wala nang bayad. Wala nang instructions. Pabayaan na raw muna, sabi ng kontak natin. Bahala na raw tayo. Kung ganun, bakit hindi na lang tayo makinabang sa babaeng yun? May halakak pa sa tinig ng lalaki. Mabigat, marumi, nakakadiri. Yun nga rin iniisip ko eh. Sayang pare. Ilang taon na siya rito, sariwa pa rin. Ang puti, ang inosente. Tayo naman matagal nang walang ligaya. Bakit hindi natin tikman? Parang binagsakan ng langit at lupa si Ginang Nursing sa mga narinig. Napalunok siya ng laway. Nanginginig ang mga kamay. Nanginginig rin ang tray na hawak niya. At sa labis sa pagkabigla, nasagi niya ang isang kahoy sa gilid at natumba ito. Naglikha ito ng ingay. Malakas ang tunog ng pagbagsak. Kumalat ang ingay sa buong pasilyo at kaagad na natahimik ang mga lalaki. Ano yon? Sigaw ng isa. May tao ba dyan? Dagli-dagli na paatras si Ginang Nursing. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Wala itong ibang pagpipilian kundi ang magtago. Mabilis itong sumuot sa isang bukas sa silid at isinara ang pinto. Bahagyang iniwang nakaawang upang makasilip. Baka ang pusang ligaw lang na laging pumapasok sa likod. Ani ng isang lalaki. Siguraduhin mong wala talagang tao. Baka si Nursing yun. Alam mo hindi dapat makialam yun dito. Kalmahan mo lang pre. Kung si Nursing man, matanda na yun. Hindi na yun magsusumbong kahit kanino. Takot lang nun sa atin. Nang marinig yun, lalo pang nanikip ang dibdib ni Nursing. Uminit ang kanyang mga mata. Hindi sa takot, kundi sa galit. Sa puot, sa lalim ng pagkasuklam. Hindi niya hahayaan kahit kailan. Hindi niya hahayaang hawakan ng mga demonyong to si Erica. Hindi niya hahayaang durugin ang natitirang puri ng dalagang walang kamalay-malay. Sa tagal na inalagaan ng matanda si Erica, para niya na itong sariling anak. At ngayon, higit kailanman, kailangang kumilos siya. Habang patuloy sa paghahalakhakan ng mga lalaki at muling bumalik sa pag-uusap, mariing ipinikit ni Nursing ang mga mata. Pinigil ang luha. Pinigil ang takot. Sa isip niya, malinaw ang pasya. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang mangyari ang binabalak nila. Hindi niya hahayaang sirain nila lalo ang kaawa-awang si Erica.
kahit ikamatay niya pa. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang huni ng kuliglig at ang kaluskos ng hangin na humahampas sa mga sirang bantana ng abandonadong gusaling iyon. Sa loob ng madilim at maruming silid kung saan nakagapos si Erica, mahimbing ang kanyang tulog. Hindi dahil sa payapa ang kanyang pakiramdam, kundi dahil sa pagod na paulit-ulit niyang nilalabanan gabi-gabi. Hanggang sa isang mahinang tunog ang gumising sa kanya. Napadilat si Erica. Nanlalabo pang paningin habang pinipilit masanay sa biglang liwanag mula sa daladalang maliit na flashlight ng taong kakapasok lamang. Nanginginig na huminga siya ng malalim. Naramdaman niya ang pintig ng kaba sa kanyang dibdib. Natatakot siya. Baka isa na naman ito sa mga lalaking laging nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Erica, gising ka na, anak, ako to. Inilawan ng matanda ang sarili, tumambad sa kanya ang pamilyar na mukha. Si Nay Narsing. Nanginginig ang kamay nitong may hawak na kumpol ng susi. Nay Narsing? Garalgal ang tinig ni Erica. Ano pong ginagawa niyo dito? Bakit? Lumapit si Nay Narsing sa harap niya at agad sinimulang alisin ang mga kadena sa kanyang kamay at paa. Tumutunog ang bakal sa bawat kalas. Nanginginig ang mga kamay ng matanda. At bawat tunog ng susi ay tila hampas sa katahimikan ng gabi. Itatakas kita dito. Mariing bulong ni Nay Narsing habang pinipilit alisin ang huling kandado sa paa ni Erica. Huwag ka na magtanong. Wala na tayong oras. Pero, huwag ka matakot anak. Pinainom ko na ng pampatulog ang mga bantay. Lahat sila ay mahimbing na ang tulog ngayon. Pero baka magising sila kung matagalan pa tayo dito. Kailangan mo nang makaalis bago sila makaramdam ng kakaiba. Tuluyan na ngang natanggal ang mga kadena. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, niaangat ni Erica ang kamay niya ng walang bigat. Walang mga kadena. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinagmasdan si Nay Narsing. Ano pong gagawin ko? Nanginginig ang tinig ng kaawa-awang dalaga. Hindi ko po alam kung saan pupunta. Hindi ko po alam kung anong nasa labas. Hinaplos si Narsing ang buhok ni Erica. Gaya ng lagi nitong ginagawa kapag alam nito na natatakot siya. Alam kong hindi mo alam anak. Pero ito na ang pagkakataon mo. Huwag mong sayangin. Ipagpatuloy mo ang buhay mo sa labas. Makikita mo ang mga ulap. Ang araw, ang damo, ang mga ibon. Lahat ng bagay na matagal mo nang pinapangarap. Sumama ka na rin po sa akin, Nay. Pwede pa po tayong tumakas ng magkasama. Umiling si Nay Narsing. Hindi maaari, anak. Kung mawala ako ngayon, malalaman nila na ako ang tumulong sa'yo. Maaaring habulin ka nila. Mas delikado. Kailangan may maiwan. Pero Nay, shhh! Tinakpan niya ang labi ng dalaga ng isang daliri. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka. Mabuhay ka. Mag-umpisa ka. Maging malaya ka para sa akin. Nang marinig ni Erica ang mga salitang yon, doon na tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Nanginginig ang katawan niya sa emosyon. Halo ng takot, saya, at matinding kalungkutan. Mahal na mahal kita anak. Bulong ni Narsing. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari. Anak na rin ang turing ko sa'yo. Niyakap ni Erica si Nay Narsing. Mahigpit. Parang ayaw niya ng bitiwan ng matanda. Ngunit narinig nila ang mahinang kaluskos mula sa pasilyo. Pumalikwas si Nay Narsing at itinulak ng marahan si Erica papunta sa maliit na pintuang palusot sa likod ng gusali. Isang lihim na daan na matagal nang itinago ni Narsing na tanging siya lang ang may alam. Doon ka, bilisan mo. Huwag ka nang lilingon. Huwag kang titigil. Tumakbo ka ng mabilis hanggang makalayo ka. Huwag na huwag kang babalik dito, Erica. Ito na lang ang pagkakataon mo. Tumango si Erica bagamat umiiyak. Ang mga paa niyang sanay sa malamig na sahig, ngayon ay kikilos upang lumaya. Lumabas siya sa siwang. Maliit, makipot, marumi.
Pero ito ang daan papalabas. Sa bawat hakbang, lumalakas ang pintig ng kanyang puso. Sa bawat tunog ng kanyang mga paa sa lupa, lumalalim ang hinga niya. Hanggang sa madama niya ang sariwa at malamig na hangin. Nang marating niya ang bakod, agad siyang umakyat. Sugatan ng palad, nanginginig ang tuhod, tumalon siya, at sa unang beses sa matagal na panahon, naramdaman niya ang damo sa ilalim ng kanyang paa. Lumaya siya. Sa silid naman na dating kulungan ni Erica ay naiwan si Nursing. Nakatayo sa dilim. Pinipigilan ng sariling hindi habulin ng dalagang parang anak na sa kanya. Patawad, anak. Sana'y makalaya ka habang buhay. Mahina ang bulong ni Nursing. Takbo lamang ng takbo si Erica. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang lumayo katulad ng bili ni Nursing. Kailangan niyang takasan ang lugar na iyon. Ang dilim, ang takot, ang mga mata ng mga lalaking tila hayop kung makatingin sa kanya. Masakit na ang kanyang mga paa. Pilit niyang nilalabanan ng hapi ng balat na nagagasgasan sa mga sanga tinik sa daan. May sugat na ang kanyang mga braso. Ang tuhod niya ay may dugo, ngunit wala siyang panahon para maramdaman ng sakit. Ang tanging mahalaga ay makalayo siya sa impyerno na pinanggalingan niya. Hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Pumatak ang unang sinig ng liwanag sa kanyang muka. Napahinto si Erica, humihingal, pawis na pawis at halos hindi na makalakad. Nasa tabi siya ng isang kalsadang tila matagal nang hindi dinaanan ng tao. Naupo siya sa gilid, sa may damuhan at doon siya tuluyang binitiwan ng lakas. Nagugutom siya. Matagal na siyang hindi nakakakain ng maayos. At ngayon, wala siyang kahit anong mahihinga ng tulong. Walang ibang tao. Wala na si Nursing. Hindi niya alam kung anong klase ang lugar na ito, pero isa lang ang tiyak. Ito ang mundo sa labas na minsang malayong pangarap lamang para sa kanya. Napatingin siya sa paligid. Luntian ang damuhan, may mga puno sa malayo, at ang hangin ay may dalang kakaibang samyo. Para sa isang tulad niyang matagal nang nakakulong sa dilim, ang tanawin na ito ay tila langit. Bagamat pagod, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngayon lamang niya nakita ang langit na kulay kahel, ang gumagalaw na ulap, ang araw na hindi sinisilip mula sa maliit na siwang, kundi buong buo, mainit at malaya. Napahinga siya ng ilang minuto, pinilit na bumawi ng lakas. Pagkatapos ay tumayo siyang muli. Naglakad siya, walang direksyon, paika-ika. Mabigat ang bawat hakbang, ngunit patuloy siyang umabante. Hanggang sa narating niya ang gilid ng isa pang kalsada. Malawak ito at abala ang mga dumadaang sasakyan na hindi niya kilala. Mga tunog na ngayon niya lamang narinig. Napaatras si Erica. Natakot. Para bang mga dambuhalang hayop sa kanyang paningin ang mga sasakyang naglalakihan at mabilis na dumadaan. Hindi niya maintindihan kung ano ang mga iyon, kung saan papunta at kung bakit ang ingay nila. Agad siyang nagtago sa damuhan, nanginginig. Takot na takot siya. Nagtagal siya roon, nagkukubli hanggang muling dumilim. Gutom na siya. Kumakalamang sikmura niya. Namibilipit ang tiyan sa sakit. Napatingin siya sa paligid. Wala pa ring tao. Wala siyang mapakiusapan. Walang tinapay. Walang tubig. Dala ng labis na gutom, pumulot siya ng damo at kinain iyon. Masama ang lasa. Mapait. Matigas. Parang sumasabit sa lalamunan. Pero hindi niya na kayang tiisin pa ang gutom. Habang umuya ng damo, napahagulhol siya sa gilid ng kalsada. Hanggang sa may humintong sasakyan. Isang kulay na itim na sasakyan ang unti-unting bumagal at tumigil sa tapat niya. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Napahinto si Erica sa pagkain ng damo. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng sasakyan at may bumaba na isang lalaki. Matangkad, nakasuot ng itim. Pinilit niyang tumayo. Kahit nanginginig na ang tuhod at wala nang lakas ang katawan.
Pero bago pa man siya makatayo ng tuluyan, biglang lumabo ang kanyang paningin. Ang tunog ng kanyang paligid ay unti-unting nilamon ng katahimikan. Umikot ang lahat. Biglang dumilim ang lahat. Nawalan siya ng malay sa gilid ng daan habang nakatingin ang lalaki sa kanya. Napatigil naman si Rafael. Sa unang saglit ay tila hindi siya makakilos dahil sa biglaang pagbagsak ng babae. Isang babae, payat, marumi, sugatan at nangihina na ngayon nakalugmok sa gilid ng kalsada. Walang malay, ang kasuotan nito ay tila basahan at ang balat nito ay may mga bakas ng latay at galos. Shoot! Mahinang usal ni Rafael. Lumapit siya sa babae at lumuhod sa tabi nito. Nilapit niya ang likod ng kanyang palad sa ilong nito. Humihinga pa. Pero mahina. Sobrang hina. Napalingon si Rafael sa paligid. Walang ibang tao maliban sa kanilang dalawa. Walang ibang makakatulong sa babae maliban sa kanya. Agad na pumasok sa isipan ni Rafael ang ospital. Pero malayo. Masyadong malayo. Kung ibabayahin niya pa sa ospital, baka hindi na umabot ang dalaga. Baka habang nasa daan pa lamang sila, mawala na ito ng hininga. Wala siyang ibang pagpipilian. Hindi na siya nagdala-dalawang isip. May ingat pero mabilis na binuhat niya ito sa mga bisig niya. Magaan ang katawan nito. Ramdam niya rin ang init ng lagnat nito. Sandali lang, ililigtas kita. Saad ni Rafael sa babae. Lumapit siyang muli sa sasakyan. Maingat na inilatag ang babae sa likod at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Wala pang kalahating oras, narating niya na ang kanyang ancestral house na malayo sa kabihasnan. Tahimik at ligtas. Pagkabukas niya ng gate, lumabas agad ang matandang kasambahay, si Aling Flor. Isang matandang babaeng halos isang dekada nang nagsisilbi sa kanya. Rafael, apo! Gulat nitong sabit. Anong nangyari? Sino yung babae? Buhat ni Rafael ang babaeng walang malay at mataas ang lagnat. Manang, tulungan mo ako. Natagpuan ko siya sa kalsada. Wala siyang malay. May lagnat. Sugatan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya pero halatang matagal nang pinabayaan. Hindi ko na siya dinala ng ospital. Masyadong malayo kung doon pa. Pwede mo ba siyang tulungan? Napatingin si Flor sa dalaga. Namutla ang mukha nito sa awat pagkabigla. Dahan-dahan nitong hinaplos ang pisngi ng dalaga gamit ang magaang haplos ng isang ina. Ay Diyos ko! Napabulong ito. Ano bang nangyari sa batang ito? Tulungan niyo po siya, Manang. Dinala ni Rafael sa isa sa mga guest room ang babae at nakasunod naman sa kanya si Manang Flor. Ang iba pang mga kasambahay at driver na naroon ay gulat na gulat din sa kanilang nakita. Nang mailatag niya ito sa kama, agad namang lumapit si Aling Flor at sinimulang linisin ang mga sugat ng dalaga. Pinunasan ng mga galos, nilagyan ng mga gamot, at sinimulang palitan ng damit gamit ang lumang duster. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang buong tagpo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Manang, salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napatingin si Aling Flor sa binata. May lungkot at kabigatan sa mga mata nito. Ang dalagang to. Parang hindi lang basta napabayaan. Mukhang may tinakasan nito, Rafael. Tahimik lamang si Rafael at tumango siya. Alam niya, ramdam niya. Kapag natapos na ako sa kaso na hawak ko, tutulungan ko siyang mahanap ang pamilya niya. Sa ngayon, tingin ko ay mas makakabuti kung itatago muna natin siya sa mga tao na tinatakasan niya. Ani Rafael. Huwag ka mag-alala, iho. Kami na munang bahala sa kanya. Tumango naman si Rafael. Salamat, Manang. Maagang gumising si Rafael kinabukasan. Sa kabila ng pagod at pag-aalala mula sa nangyari kagabi, kailangan niyang dumalo sa isang mahalagang court hearing bilang abogado. Isang kaso ng karapatang pantao ang hawak niya. Nasa kusina siya, suot ang polo at dark slacks at nagkakape. Tinawag niya rin ang lahat ng mga kasambahay para bilinan siya.
May importante akong pupuntahan ngayong umaga. Posibleng gabi na ako makauwi. Seryoso niyang wika. Pakiusap, bantayan niyang mabuti yung babae sa guest room. Ayoko mapabayaan siya. Huwag niyong takutin. Huwag niyo siyang gagalawin. Bigyan niyo rin ng pagkain, tubig, at pagpahingahin. Opo, Sir Rafael. Sabay-sabay naman nilang tugon. Kami nang bahala. Nagbuntong hininga si Rafael bago tumango at tuluyang umalis ang bahay. Sa kabilang banda, bitbit ang isang tray ng mainit na lugaw, itlog at mainit na gatas. Maingat na pumasok si Aling Flor sa silid kung saan natutulog ang babae. Maingat ang bawat hakbang. Ayaw niyang biglain ang dalaga. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niyang unti-unti nang gumigising ang babae. Dumilat ito, bahagyang namumungay ang mata. Tila nananaginip pa, at napabalikwas nang makita ang matandang babae na may dalang pagkain. Napaupo si Erika, halatang takot na takot. Hawak ang kumot at halos itago ang sarili sa takot. Ngunit ngumiti lamang si Aling Flor para ipaalam sa dalaga na hindi siya masamang tao. Mabuti naman at gising ka na, Ineng. Malumanay nitong sabi. May dala akong pagkain. Lugaw lang muna para sa tiyan mo. Hindi umimik ang babae. Makikita pa rin ang labis sa takot sa mga mata nito. Nagtatanong, nangangamba. Parang isang ibong takot na takot makulong muli. Napansin iyon ni Aling Flor kaya naupo ito sa gilid ng kama. Ibinaba ang tray sa maliit na mesa at nagsalitang muli. Mas banayad na ang tono. Huwag kang matakot, Iha. Hindi ako masamang tao. Hindi kita sasaktan. Hindi kita isusumbong. Hindi rin kita ibabalik kung saan ka manggaling. Dahil sa tono ng boses at pananalita nito, bahagyang lumuwag ang paghinga ng dalaga. Subalit, hindi pa rin ito nagsalita. Tahimik lang itong nakatingin. Kumain ka muna, anak. Sigurado akong gutom ka na. Inabot ni Aling Flor ang kutsara. Isinubo ito ng marahan sa bibig ni Erika na hindi naman tumutol. Habang pinapakain, mapapansin ang unti-unting pagbabago sa mga mata ng dalaga. Mula sa labis sa takot, naging pag-aalinlangan, hanggang kaunting pagkalma. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ni Aling Flor habang patuloy sa pag-alalay. Tahimik pa rin ang dalaga, tila pinag-iisipan kung dapat ba siyang sumagot. Erika, napangiti si Aling Flor na puno ng kagaanan. Anong apelyido mo, Iha? Hindi naman sumagot si Erika. Inosente niya lang na tinitigan ng matanda. Wala ka bang apelyido, Iha? Hindi pa rin sumagot si Erika. Kaya sa tingin ni Manang Flor ay ayaw sabihin ng dalaga kung ano ang apelyido at ayaw din naman ng matanda na pilitin itong magsabi ng totoo. Ako naman si Flor, pero tawagin mo na lang akong Nay Flor. Tahimik si Erika. Nagpatuloy si Aling Flor. Andito ka ngayon sa bahay ng amo ko. Si Rafael, siya yung lalaki kagabi. Siyang nakakita sa'yo sa daan. Nawalan ka ng malay. Dinala ka niya dito para matulungan. Bigla namang napatingin si Erika kay Aling Flor. May bahagyang gulat sa mata. Hindi pa niya alam kung paniniwalaan ba ang sinabi. Hindi pa rin niya alam kung ligtas ba talaga siya. Wala kaming balak na saktan ka rito, anak. Dagdag pa ni Aling Flor. Gusto ka lang naming matulungan kasi nakakaawa ang kalagayan mo. Kaya kung kailangan mo ng kahit ano, sabihin mo lang. Tahimik pa rin si Erika, pero sa huli, dahan-dahang tumango siya. Matapos maubos ni Erika ang lugaw na inialok ni Manang Flor, maingat na kinuha ng matanda ang tray at itinabi ito sa mesa. Napatingin ng matanda kay Erika. Ang mukha ng dalaga ay bahagyang may kulay na. May mas buhay kesa kahapon. O siya, Iha. Mahinahon ng boses si Manang Flor. Maligo ka muna para malinis ka, ha? Hindi maganda sa katawan yung pawis at alikabok. Andun ang banyo, oh. Sabay turo sa pintuan sa loob ng silid na patungo sa bathroom. Tumango naman si Erika. Tahimik siyang tumayo. Dahan-dahan ang kilos, parang sinisigurado
kung totoo ba ang lahat ng nangyayari. Paglapit niya sa banyo, napatingin siya sa paligid nito. Malinis, puting-puti ang mga tiles, may salamin sa itaas ng lababo, at ilan pang mga kagamitan na hindi niya alam kung ano. Isinara niya ang pinto at maingat na nilock. Pumasok siya sa loob, tila nangingimi. Hindi alam kung saan siya magsisimula. Lumalapit siya sa kakaibang bagay at tiningnan ito. Isang bakal na tubo na may bilog sa dulo. Hindi niya alam kung ano ito pero mukhang delikado. Hindi niya kailanman nakita ang ganoong bagay. Sa kulungan, batsa at timbala mga gamit, at madalas pa sa presensya ng bantay. Hinawakan niya ang gripo sa ilalim at sa isang iglap, lumakas ang buhos ng malamig na tubig mula sa hawak niya. Napasigaw siya, napaurong sa gulat at takot. Hawak ang sarili at napatigil sa isang sulok ng banyo. Namumutla sa kaba. Narinig naman iyon ni Manang Flor mula sa labas. "Erika?" Tawag nito. "Ayos ka lang ba?" Walang sagot, kaya't agad itong pumasok. Hindi na nag-atubili. Napansin agad nitong ang tubig na umaagos mula sa shower at si Erika ay halos mapaiyak sa gilid. Nanginginig at natatakot. "Diyos ko, anak!" Malumanay na lumapit si Manang Flor. "Hindi mo alam kung paano yung gamitin, ano?" Umiling si Erika. "Ay nako," sabay patay ng shower ni Manang Flor. "Pasensya ka na. Alam kong alam mo, halika, upo ka muna sa bathtub. Tutulungan kita. Hindi mo kailangang matakot." Lumapit ito at inalalayan si Erika papunta sa bathtub. Maingat siyang pinaupo na tila isang bata na tumalima naman si Erika. Binuhusan ito ng maligamgam na tubig ang katawan ng dalaga gamit ang tapo. Habang hinahaplos ang likod ng dalaga, napansin ni Manang Flor ang mga lumang pilat ni Erika. "Hindi kita tatanungin kung ayaw mong magsalita." Mahinahon na sambit ni Manang Flor. "Pero anak, parang hindi ka lumaki sa karaniwang buhay." Tahimik si Erika, napayuko lamang. Matapos siyang sabunin at banlawan, binalot siya ni Manang Flor ng tuwalya. Pero bago tuluyang maisuot ang malinis na damit, inilabas ang matanda ang sipilyo at toothpaste. "O siya, magsipilyo ka na rin," ani Manang Flor. Tiningnan ni Erika ang sipilyo, kinuha niya ito, pero hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Tumingin siya kay Manang Flor, kita sa mga mata niya ang pagkalito. Nag-iba naman ang ekspresyon ni Manang Flor. Isa na namang palaisipan ang pumukaw sa isipan nito. "Hindi mo rin alam ito?" Tanong ng matanda na bahagyang nabigla. Tahimik muli si Erika at saka dahan-dahang tumango. "Si Nay Nursing po kasi ang nagsisipilyo para sa akin dati." Mahina niyang sagot. "Iha," halos pabulong nitong wika. "Saan ka ba galing? Anong klaseng lugar yan na hindi ka malang tinuruan maging tao?" Hindi sumagot si Erika. Hawak pa rin ng sipilyo kaya't lumapit si Manang Flor. Kinuha ito, pinahiran ng toothpaste at buong ingat na nilapit sa bibig ng dalaga. "Tutulungan na kitang magsipilyo." At sa dahan-dahang pagsipilyo sa mga ngipin ni Erika, nakita ni Manang Flor ang saya sa mga mata niya habang nakatingin sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Para kay Manang Flor ay isa lamang itong bata. Walang muwang, walang batayan ng karaniwang buhay at tila inagawa ng karapatang matutong maging malaya. Habang pinupunasan ng matanda ang bibig ni Erika, matapos muling nagsalita si Manang Flor, mahina ngunit may bigat. "Kung sino man ang gumawa sa'yo ng ganito, hindi siya tao." Pagkatapos maligo at masipilyohan ni Erika, binigyan siya ni Manang Flor ng malinis na duster, mapusyaw ang kulay, malambot ang tela at bagay na bagay sa maputlang balat ni Erika. Maingat siyang binihisan ng matanda, parang batang tinuturoang isuot ang damit ng tama, sabay suklay ng kanyang mahabang buhok. "Ang ganda mo naman, iha," ani Manang Flor habang inaayos ang pagkakahawi ng buhok ni Erika sa may tenga. "Ayos na ayos ka na. Tara na't bumaba ka sagad. May mga kasama akong gusto ko rin makilala."
Nag-alangan si Erika ngunit tumango siya. Marahang kumapit sa braso ng matanda habang binabagtas nila ang pasilyo papunta sa hagdan. Napatingin naman si Erika sa paligid. Puting kisame at kakaibang nagagandahang mga gamit na sa tanang buhay ni Erika ay ngayon niya lang nakita. Ang bawat hakbang niya ay mabagal, maingat, natatakot masira ang lugar na kanyang tinatapakan. Pagdating nila sa tuktok ng hagdan, sinalubong sila ng ilang kasambahay na abala sa paglilinis. May dalawa ring lalaki sa gilid. Si Mang Tino, ang matagal ng driver na Rafael na nagkakape at Mang Lito naman ang hardinero sa mansyon. Pagkakita nila kay Erika napahinto ang ilan at natulala. Diyos ko, bulong ng isang kasambahay. Ang ganda niya. Si Erika bagamat suot lamang ay simpleng duster, napakaganda pa rin nito. Mahaba ang buhok, maputi at makinis ang balat, at may malaanghel na inosente ang mukha, lalo na't bahagya siyang nagtatago sa likod ni Manang Flor. Huwag kang matakot sa amin, wika ng isa sa mga kasambahay na si Liza, palakaibigan ng tono nito. Mabait kami rito, aalagaan ka namin, pangako. Tumango naman si Erika. Kahit halata pa rin ang kaba sa mga mata, tiningnan niya ang bawat isa. Pagkatapos ay yumuko. Ano bang nangyari sa batang yan, Manang? Tanong naman ni Aling Nena, isa pang kasambahay na medyo matanda na rin. Bakit takot na takot siya at bakit ganun na lang ang kondisyon niya nung dinala siya dito ni Sir Rafael? Oo nga, Manang, dagdag pa ni Liza. Inakala namin kagabi na isa siyang pulube. Pero napakaganda niya na ngayon. Mukhang artista at halata rin na may lahi. Tahimik lamang si Manang Flor habang inaalalayan pababa ng hagdan si Erika. Nang makababa na sila, saka siya nagsalita. Hindi rin natin alam ang buong kwento. Ani Manang Flor habang hinahaplos ang likod ni Erika para pakalmahin ito. Pero sa nakikita ko, hindi siya masamang tao. May mabigat lang siyang pinagdaanan. Naawa siguro sa kanya si Sir Rafael, kaya siya nito tinulungan. Lumipat si Liza, sinipat si Erika mula ulo hanggang paa at saka bumuntong hininga. Kung ano man ang pinagdaanan ng batang yan, mabuti at dito siya naidala ni Sir Rafael. Aba, delikado para sa kanyang kagaya niya ha, na nasa lansangan lalo pat maraming mga halangang bitukan at sakang pag-iinteresan siya. Napayuko si Erika. Pinipilit ang sarili na hindi umiyak. Ngunit sa mapagmalasakit na mata ng mga estranghero, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya naramdamang kailangan niyang tumakbo. Gabi na nang makauwi si Rafael mula sa hearing. Mabigat ang mga hakbang niya pagbaba ng sasakyan. May bahagyang bahid ng pagkadismaya sa mukha, habang hawak naman sa isang kamay ang cellphone. Binuksan niya ang pinto ng bahay at sinalubong siya kaagad ng malamig na hangin ng aircon at ang maliwalas na ilaw ng sala. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, agad nang lumapit si Manang Flor mula sa gilid. Sir Rafael? Tawag nito habang nag-aalangan. Napatingin naman si Rafael sa matanda, bahagyang napakunot ang noo. Bakit po, Manang? Sa likod ni Manang Flor may anino ng isang babae na bahagyang nakatago. Tahimik ito at tila ayaw lumapit. Sir, gusto ko lang pong ipakilala si Erika. Si Manang Flor sabay lingon sa likod. Siya po yung babaeng tinulungan niyo kagabi. Napatingin dito si Rafael. Sa unang pagkakataon, nakita niyang maayos ang babae. Mahaba ang buhok nito. Suot ay simpleng duster at bagaman payat at bahagyang mahina pa ang katawan ay kapansin-pansin ang ganda nito. Maganda ang kutis, inosente ang bilugang mga mata, ngunit may kung anong takot at pagkalito sa ekspresyon nito. Parang hindi sigurado kung dapat bang lumapit o umatras. Napatitig si Rafael sa dalaga. Ngayon niya lang talaga nakita ang mukha nito ng malinaw. Hindi tulad nung gabing nawalan nito ng malay sa tabing kalsada. Ah, siya pala. Bahagyang gulat ngunit kalmado niyang sabi. Tumango si Manang Flor at pinalapit si Erika na bakas pa rin ng takot sa mga mata. Ngunit halatang pagod na si Rafael.
Napahilot siya sa sentido bago nagsalita. I'll talk to her tomorrow. Pagod lang ako, Manang. At walang dagdag na salita, nilampasan niya na sila tumuloy na paakyat ng hagdan. Ang mga yapag niya ay mabigat. Naiwan naman si Erika sa tabi ni Manang Flor. Hawak ang laylayan ng duster at si Manang Flor ay lumingon sa kanya tsaka bahagyang ngumiti. Huwag mong masamain, Iha. Mabait ang amo kong yan. Pagod lang talaga siguro siya ngayon. Galing pa kasi siya sa hearing. Tahimik lamang si Erika at tumango siya ng bahagya. Samantalang si Rafael na makarating na sa kanyang kwarto ay naupo sa kama at napabuntong hininga. Tinanggal niya ang korbata at isinandal ang ulo sa ulunan ng kama. Now I have to worry about her too. Mahina niyang bulong sa sarili. Tinutukoy ang panibagong responsibilidad na tila dumagdag sa dami ng iniisip niya. Pero kahit pagod, hindi niya mapigilang maalala ang maamong mukha ng babaeng kanina lang ay halos hindi makatingin sa kanya. Dahil sa matinding pagod mula sa hearing kagabi, hindi na nagawang kumain ni Rafael. Pagkadating niya sa kanyang kwarto ay diretso siyang humiga at nahimbing sa tulog. Hindi niya na nagawa na tanggalin man lang ng maayos ang suit na suot. Kinaumagahan, maagang nagising si Rafael. Bahagyang masakit pa rin ang ulo niya dulot ng pagod. Pero kailangan na naman niyang maganda para sa trabaho. Pagkatapos mag-shower at makabihis ng maayos, bumaba siya papuntang kusina. Pagpasok niya sa kusina, bahagyang napahinto si Rafael sa nakita. Nandoon si Erika, nakatayo sa tabi ni Manang Flor. Tila ayaw na nitong lumayo sa matanda. Nakahawak ang kamay sa laylayan ng duster nito. Hawak-hawak parang takot na maiwan. Ang mata ng dalaga ay alerto ngunit puno ng kaba. Manang? Tawag ni Rafael. Napalingon si Manang Flor. Sir, gising na po kayo. Ano po ang nangyari sa kanya? Tanong ni Rafael na hindi maitago ang pag-aalinlangan sa boses. Ayaw niya pong umalis sa tabi ko, mukhang takot na takot. Kagabi kasi nagkaroon siya ng masamang bangungot tapos nilagnat din. Napatingin si Rafael kay Erika. Hindi na siya nagsalita. Bagkos ay tumungo na lamang at dumiretso na sa mesa. Umupo siya sa lamesa habang naghihintay ng kanyang kape. Agad namang nilapitan ng isa sa mga kasambahay ang mesa. Maingat na inilapag sa harap ni Rafael ang tasa ng mainit na kape. Salamat, maikling tugon niya. Habang hinihipan niya ang kape at umiinom ng kaunti, naramdaman niya ang mga titig sa kanya ng dalagang si Erika. Inangat niya ang ulo at tumambad sa kanya ang inosente at nagtatanong ng mga mata ng dalaga. Pinakiramdaman ni Rafael ang eksena, ngunit kalaunan ay napailing siya ng bahagya. Inangat niya ang kilay at malamig na tinanong, What are you staring at? Nagulat naman si Erika. Kumurap ito at biglang umiwas ang tingin. Dahan-dahang umiling. Waring hindi maintindihan ang tanong. Napabuntong hininga si Rafael. Come here. Sit down. Utos niya sabay turo sa upuang kaharap niya. Tumingin muna si Erika kay Manang Flor at nang tumango ang matanda, saka lang ito dahan-dahang lumapit at umupo sa kaharap na upuan ni Rafael. What's your name? Tanong ni Rafael sa kalmadong tinig. Tila isa namang estatwa si Erika. Nakatitig lamang sa kanya. Walang imek, walang sagot. Napakunot ang noon ni Rafael. Name? Ulit niya. Bahagyang binaba ang tono ng boses para mas maging malinaw. Tiningnan lamang siya ng babae. Dahan-dahang umiling muli. Tila hindi talaga nakakaintindi ng kahit anong sinabi niya. Where are you from? Tanong ulit ni Rafael. Mas mahinahon pero wala pa ring sagot. How old are you? Tanong pa ni Rafael. Pero katulad nung una, wala pa rin siyang nakuha kundi isang blankong tingin mula sa babae. Do you even understand me? Dagdag niyang tanong. Ngayon ay halata ng inis at pagod sa boses niya. Napatingin si Erika kay Manang Flor na tila ba nangihingi ito ng tulong sa matanda. Sir, sabat ni Manang Flor habang nilalapitan ng amo. Baka hindi niya po naiintindihan ang sinasabi mo. Tahimik si Rafael.
Inoobserbahan niyang muli ang dalaga. Tahimik at blangko ang ekspresyon, ngunit halata ang kaba at paggalito. Huminga ng malalim si Rafael at inulit ang tanong niya kanina. Anong pangalan mo? Kumurap sa kanya ang dalaga at dahan-dahan na sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. Erika? Apelido? Ayaw niyang sabihin kung anong apelido niya, iho. Tila hindi niya rin alam kung anong ibig sabihin nun. Wika ni Manang Flor. Tumango muli si Rafael. Saan ka galing? Nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Rafael sa dalaga na umiling. Tila hindi alam kung ano ang sagot o hindi na naman ito nauunawaan. Sa huli ay hindi na ulit nagtanong si Rafael dahil wala naman siyang ibang nakukuhang sagot mula dito, maliban na lang sa pangalan nito na siyang tangi nitong alam. Dumaan na naman ang ilang araw na halos hindi na makausap ni Rafael si Erika. Gusto sana niyang matulungan ang dalaga. Alamin kung saan ito galing, kung may pamilya pa ba ito o kung paano niya ito matutulungan. Ngunit sa dami ng problema sa kasong hawak niya, hindi niya magawang bigyan ng sapat na oras ang sitwasyon ng dalaga. Mula umaga hanggang gabi ay puro trabaho, meeting at hearings ang araw ni Rafael. Sunod-sunod ang pressure at walang mintis ang sakit ng ulo, dulot ng biglaang pag-usbong ng mga bagong ebidensya na kailangan na harapin. May mga bagong testigo, bagong akusasyon, at mas lumalalim na conspiracy. Minsan, pati ang mga taong pinagkakatiwalaan niya sa kaso ay nagsisimula na rin niyang pagdudahan. At ngayon, gabing-gabi na, lagpas 11:00, nang tuluyang makauwi si Rafael. Tahimik ang buong bahay, madilim ang paligid, tanging ang maliit na ilaw sa may hallway lamang at ang ilaw mula sa sala ang bukas. Binuksan niya ang pinto at dahan-dahang pumasok. Binaba niya ang attache case at tinanggal ang code. Pagod na pagod siya. Hindi lang katawan, kundi pati ang isip niya ay hapong-hapo na. Napaupo siya sa sofa. Hinilig ang likod sa sofa at ipinikit ang mga mata. Hinilot niya rin ang bridge ng kanyang ilong para maibsan ang sakit ng kanyang ulo. Hindi niya inaasahan ang marahang paglapit ng mga hakbang. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout po pala kina Arturo Escleto from Brussels, Belgium, Nea Asa from Candelaria, Quezon, at Nida Perez. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Napamulat siya sa mga mata para tingnan kung sino ang gising pa. Doon niya nakita si Erika. Nakasuot ng puting lumang nightgown na marahil ay binigay dito ng mga kasambahay. O pag-aari iyon ng kapatid niya na ngayon ay nasa Switzerland na para sa 3-month na vacation nito doon. Hindi sigurado si Rafael kung gaano nang katagal nandoon ang dalaga pero parang matagal na ito nakatitig sa kanya. Nagtaas siya ng kilay. Bakit gising ka pa? Tanong niya na medyo magaspo ang boses dahil sa pagod. Hindi sumagot si Erika. Sa halip, dahan-dahang lumapit ito at umupo sa dulo ng sofa. Ilang pulgada lamang ang pagitan nila. Tahimik itong nakaupo. Nakapaling ang mukha paharap sa kanya at muling pinanood lang siya. Parang sinusubukan na unawain ang bawat kilos niya. Napabuntong hininga si Rafael. You should be asleep, sabi niya sa mas malambot na tono. It's late. Wala pa ring tugon si Erika. Tahimik pa rin itong nakatitig kay Rafael. Hindi ka ba talaga nagsasalita? Tanong niyang muli. Ngayon ay nakatingin na rin siya kay Erika. Diretso sa mga mata nito na puno ng kainosentihan. Ngunit tila ba may nakatagong lungkot. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, ngumiti si Erika. Hindi pilit,
Hindi peke. Isang maliit at taos-pusong ngiti na tila nagpapasalamat. Salamat sa tulong. Mahina ngunit malinaw nitong sabi. Nagulat si Rafael. Hindi niya inaasahan ang ngiti na iyon. Napakurap siya ng ilang beses at pinilit din ng umiti. Okay lang yun. Wala yun. Sagot niya. Matapos ang ilang segundo na katahimikan, sumubok siyang magtanong. May pamilya ka ba? Napakunot ang noon ni Erika. Tila hindi agad nito naunawaan ang tanong. Family, paliwanag ni Rafael. Like mother, father, sister, brother. People who loves you, who raised you. Matagal siyang tiningnan ni Erika. You know, yung mga taong nagpalaki sa'yo? Wala ka ba nun? Dahan-dahan nitong umiling. Hindi dahil ayaw nito na sumagot, kundi dahil tila wala itong alam. O wala talaga itong maalala. Wala? Tanong ni Rafael ulit, dahan-dahan ang tono. Umiling ulit si Erika. Mas mabigat ang pagkiling na iyon. Muling sumubok si Rafael. Kung gano'n ay isang kagaling, bakit gano'n ang kalagayan mo nang matagpuan kita? Tanong niya. Tumakas ako. Napakunot ang noon ni Rafael. Tumakas? Mabagal na tumango ang dalaga. Ang sabi ni Nay Nursing, tumakbo ako't lumayo. Kung gano'n ay may nanay ka? Itong nursing ba ang iyong ina? Muling napuno ng pagtataka ang mga mata ng dalaga habang diretso pa rin ang tingin kay Rafael. Bakit kinailangan mong tumakas? May mga dumukot ba sa'yo noon? Bakit pinapalayo ka ng nursing na sinasabi mo? Tiningnan ni Erika ang sariling pulso bago dahan-dahan na inangat ang kamay para ipakita rin yon kay Rafael. Nagtataka naman na tiningnan din niyon ang binata. Hindi ko alam. Mahinang sabi pa ng dalaga. Kailangan ko lang lumayo at iwan siya. Tila nahihirapan na ang dalaga kaya ang sabi ni Rafael ay hindi na nito kailangan na pilitin pang sagutin ang tanong niya. Napahilig na lamang si Rafael sa sofa. Napapikit ito sandali. Pakiramdam niya ay mas lalo lang nadagdagan ang responsibilidad niya. Pagbukas niya ng mga mata, muli siyang tumingin kay Erika. Nakakakitaan na ng lungkot ang mga mata. Kapag maayos na lahat, seryosong sabi niya, tutulungan kitang hanapin ang pamilya mo. Pangako yan. Napatingin naman si Erika sa kanya. Muling ngumiti, maliit lang. Hindi na ito nagsalita, pero ang ekspresyon ng dalaga ay sapat na upang ipakita na nauunawaan nito ang sinabi ni Rafael. Mahigit 2 linggo na ang lumipas mula nang huling nagkaoras si Rafael na pansinin ang sitwasyon ni Erika. Sunod-sunod ang naging hearing. Paulit-ulit ang mga pagtutok sa mga dokumento at halos wala siyang pahinga. Pero sa wakas, matapos ang matinding pagod at walang tulugang paghahanda, nanalo rin sila sa kaso. Walang mapagsidlan ng tuwa at ginhawa ang law firm matapos i-anunsyo ng korte ang paborableng desisyon. Tinapik siya ng mga kasamahan ng mga abogado sa balikat. Binati siya ng kliyente at matapos ang nakakapagod na linggo, nakahinga siya ng maluwag. Habang pauwi siya at nasa loob ng sasakyan, kasama ang isang junior attorney na si Attorney Manuel, marahang binaling ni Rafael ang usapan sa mga personal na bagay. Sa wakas, natapos na rin. Ani Rafael habang nakasandal sa upuan. Pagod pa rin pero magaan ang loob. Oo nga sir, panalo tayo. Maliit siyang umiti at pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Pero alam niyo, attorney, may naaalala ako. Ani Manuel habang binubuklat ang ilang papel sa tablet na dala niya. Nabanggit niyo noon nung tungkol sa babaeng nasa bahay niyo? Yung parang amnesiac? Nagtaas ang kilay si Rafael. Yes, bakit mo na itanong? Habang naghahanap ako ng mga lumang kaso para sa reference natin sa defense, may nahalungkat kasi ako. Isang luma pero intriguing na report.
Binuksan ni Manuel ang isang lumang scanned article na mula sa isang digital archive ng mga police files. Ipinakita ito kay Rafael. May kaso ng nawawalang bata, babae. 6 na taong gulang na mawala dahil sa isang misteryosong sunog sa isang private hospital. Hindi matukoy ang sanhi ng sunog. Isa lamang natagpo ang katawan at hindi ang bata. Sa report, sinabing anak siya ng kilalang pamilya. Maharlika ang angkan. Ang buong pamilya wala noon, hindi na tumigil sa paghahanap sa kanya. Umaasa pa rin daw silang buhay siya. Napatitig din si Rafael sa screen. Naroon ang lumang larawan ng isang batang babae. Maliit, may mahahabang buhok at malamlam na mga matang tila takot sa mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero tila may humaplos sa dibdib niya. May isang hindi maipaliwanag na pakaramdam na gumapang sa kanyang likod. Anong apelido? Tanong niya na seryoso na ang tono. Del Valle? Sagot ni Manuel. Matagal na silang prominenteng pamilya. Ang batang babae, ang pangalan niya ay Isabela Maria Del Valle. Pero ang tawag sa kanya ng pamilya, Bella. Tila biglang nanigas si Rafael. Hindi dahil sigurado siya, pero dahil parang may koneksyon at familiar din sa kanya ang pangalan na iyon, na para bang narinig niya na iyon noon. Parang may mga peraso ng puzzle na biglang gustong magdikit-dikit sa isip niya. Mukha bang siya yun? Tanong ni Manuel. Hindi agad nakasagot si Rafael. Tinitigan niya ang larawan. Pinapansin ang hugis ng mukha, ang mata, ang hugis ng labi, at saka naalala niya ang mga mata ni Erica. Inosente, tahimik, ngunit may lalim. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Pero may kutob ako. Hanggang ngayon daw, naglalabas pa rin ang paalalang pamilya niya. May reward pa rin sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Tsaka base na rin sa sinabi niyong nasa 20s pa lang edad ng babae, medyo kasing edad nga niya yung batang nawawala. Napalingon si Rafael sa labas ng pintana. Dumaan ang ilang saglit ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Gawan mo ng paraan, Manuel. Alamin mo ang lahat ng pwedeng alamin tungkol sa batang yan. Anong petsa nangyari ang sunog? Sino ang mga nurse on duty? Anong ospital? Lahat. Kung may access ka rin sa mga forensic reports, gusto ko ng kopya. Tumango agad si Manuel. Noted, attorney. I'll get on it. At habang umuusad ang sasakyan pa uwi, dala na ni Rafael ang panibagong misyon. Iyon ay ang matulungan si Erica. Tahimik ang gabi, ang tanging maririnig lamang ay mahining tik-tak ng wall clock sa study room ni Rafael at ang paglipat ng mga pahina habang isa-isa niyang binabasa ang mga artikulo at report ukol sa batang nawawala. 18 taon na ang nakalilipas. Nakabukas ang laptop sa kanyang mesa. Ilang browser ang naglalaman ng mga archive news, police reports at family appeals ng mga Del Valle. Sa isa sa mga lumang larawan ng batang si Isabela Maria Del Valle, nakita niya ang isang detalyeng hindi niya agad napansin dati. Isang maliit na markang balat sa balikat ng bata. Medyo pahaba at hugis patak ng tubig. Palatandaan daw iyon ng pamilya. Bukod tangi at hindi mo agad mapapansin kung hindi mo lalapitan. Napahinto siya. Napatingin sa larawan. Napakunot ang noo. Parang may biglang dumaan na hangin sa likod ng leeg niya. Tumayo siya at bumaba patungo sa kusina. Naisipang magtimpla ng kape para maibsan ang nararamdamang kaba at pagod. Pagpasok niya pa lang sa kusina, agad niyang nakita ang dalagang si Erica. Nakaupo sa bangkito, malapit sa counter. Hawak ang baso ng gatas. Napalingon ito at agad nang ngumiti nang makita siya. Umalis po sandali si Manang Flor, anin Erica sa mahinang boses. Hindi po ako makatulog kaya uminom muna ako ng gatas. Tumangulang si Rafael. Okay. Diretso siya sa coffee maker habang abala sa pagbuhos ng mainit na tubig sa tasa. Panay ang sulyap niya sa dalaga. Napansin niyang mas relaxed ito ngayon. Tila mas sanay na sa paligid. Matapos uminom ni Erica, tumayo ito at lumapit sa lababo para ilagay ang baso.
Dahil nakasando ito at medyo naalis sa balikat ang mahabang buhok, natanaw ni Rafael. Doon, sa mismong balikat ng dalaga, ang markang hugis patak na nakita niya sa larawan. Nanlaki ang mga mata niya, para bang binuhusan siya ng malamig na tubig. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi siya agad nakagalaw. Pero ang makumpirma sa isipan niyang nakita, bigla siyang umusog at hinawakan ng mahigpit ang pulso ng dalaga. Gulat na gulat si Erica. Napatingin ito sa kanya. Kita sa mga mata ang takot at pagkalito. "Saan mo nakuha ang balat na to?" Tanong niya na halos hindi makapaniwala. "Sabihin mo sa akin, Erica. Saan mo to nakuha? Bakit meron ka nito?" Napakurap si Erica. Tuluyang natigilan. Napalunok ito. "Hindi ko po alam." Aniya na nanginginig ang boses. "Hindi mo naaalala? Bata ka pa ba nung nagkaroon ka nito? O naaksidente ka ba noon?" Sunod-sunod ang naging tanong ni Rafael. Tila hindi na napipigilan ang damdaming nagsimulang kumawala sa kanyang dibdib. Umiling lamang si Erica. Tila hindi alam ang isasagot. "Wala po akong maalala." Bago pa makapagtanong muli si Rafael, pumasok si Manang Flor na nagtaka sa naabutan nito. "Oh, anong nangyayari dito?" Tanong ni Manang Flor. Agad nang bumitaw si Rafael sa pulso ni Erica, waring natauhan. "Wala naman, Manang." Mabilis niyang sagot. "Nabigla lang ako, akala ko may nakita lang ako. Huwag niyo na lang pong intindihin." Napatingin pa si Manang Flor kay Erica at sa kamay nitong medyo namumula pa kung saan niya ito hinawakan kanina. "Sigurado ka, iho?" Tanong ng matanda, may alinlangan sa tono. Tumango si Rafael at iniwas ang tingin. "Oo, Manang, pagod lang siguro ako." Tahimik naman si Erica. Hindi siya umalis sa kinatatayuan, pero bahagyang pinisil ang sariling pulso kung saan siya nahawakan. Tumalikod naman si Rafael at nagpumilit na magpakakalmante. Ngunit sa loob niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig dahil sa posibilidad. Posible ngang ang dalagang ito na isang araw ay basta na lamang lumitaw sa buhay niya, ay siya rin palang batang matagal nang nawawala. Hinahanap ng pinakamayamang pamilya na nagmamay-ari ng malalaking negosyo sa Visayas. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya maaaring tumigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Magdamag niya pinag-aralan ni Rafael ang mga dokumento, lumang ulat at mga larawan ng batang nawawala. Si Isabela Maria del Valle. Pinagtagpi-tagpi niya ang bawat detalye. Ang edad, ang palatandaan sa balikat, ang pisikal na katangian, at higit sa lahat, ang mga panayam ng mga magulang nito sa media, kung saan paulit-ulit nilang sinasabi na kahit kailan ay hindi sila tumigil sa paniniwalang buhay pa ang kanilang anak. Kinuha niya ang isang larawan ni Erica na kuha ng hindi ito alam habang ito ay nasa hardin at inihambing ito sa larawan ng batang Isabela. Mas pino ang mga features ni Erica. Mas matangkad, mas tahimik, pero ang mga mata parehong-pareho. Ang hugis ng mukha, ang ilong, at ang simpleng ngiti sa sulok ng labi. Hindi na siya nagdududa. Si Erica at Isabela ay iisang tao. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan sa legal firm, si Attorney David Ilustre. "David, kailangan ko ng tulong mo," ani Rafael habang sila ay nasa conference room. "Tungkol ba to sa babaeng kasama mo ngayon sa bahay?" "Oo," sagot ni Rafael. "May natuklasan ako. Tingin ko siya si Isabela del Valle. Yung batang nawawala, 18 taon ang nakalipas dahil sa sunog sa isang ospital. May marakang balat sa balikat. Parehong lokasyon at hugis. Lahat ng detalye, edad, kwento, pati pagkakapareho sa muka, match lahat." "Isang del Valle?" ani David, halatang gulat. "Isa sila sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa." "That's right. Kaya siguro gusto kong malaman kung tama bang hinala ko nang sa ganun ay
makabalik na sa kanila si Erica. Kung sakaling siya nga si Isabela del Valle. Sa di kalayuan, hindi na malaya na may isang lalaki nakasuot ng dark gray suit na tahimik na nakatayo malapit sa bukas na pinto ng conference room. Wala silang kaalam-alam na narinig nito ang buong pag-uusap. At para sa kapangyarihan at yaman, may plano na itong hindi maganda. Gabi na nang pauwi si Rafael, pagod at abala sa pag-iisip, binaybay niya ang madilim at halos walang katao na daan pabalik sa bahay. Ngunit nang malapit na siya sa intersection, isang itim na SUV ang bigla na lamang humarang sa daan. Napapreno siya at agad na bumaba ang tatlong lalaking nakaitim, armado at mukhang pawang mga bodyguard. Bago pa siya makareact, bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang isang lalaki. Suot ang mamahaling suit at may hawak na tungkod kahit wala namang kapansanan. Binaba niya rin ang pintana ng sasakyan para maayos niya ang problema kung meron man. Attorney Javier, ani ng lalaki. Malamig ang tinig. We've heard you're investigating something na hindi mo naman dapat na pinakikialaman. Hindi sumagot si Rafael. Tahimik siyang bumaba ng kotse. Hindi nagpapakita ng takot. Ibigay mo sa amin ang babae, dagdag ng lalaki. Hindi mo na kailangang malaman pa ang dahilan. Hindi mo rin kailangang masangkot. Umiling si Rafael. Hindi ko alam kung sinong babae ang tinutukoy ninyo. Lumapit ang lalaki at bahagyang ibinaba ang boses. Huwag ka nang nagmamaang-maangan pa, attorney. Alam ko na alam mo kung sinong tinutukoy namin. Baka'y nagkakamali ka lang, Ginoo. Wala talaga akong ideya kung sino ang babaeng tinutukoy ninyo. Nagtiimbaga ang lalaki. Ang babaeng nasa pangangalaga mo ngayon. Ang babaeng pinaghihilalaan mong ang nawawalang anak ng mga Del Valle. Hindi alam ni Rafael kung paano nito nalaman ng tungkol doon. Pinaghinalaan niya na baka si David o si Manuel ang nasa likod nito dahil sila lang naman ang nakakaalam ng tungkol kay Erica. Ngunit ayaw niya naman na husgahan ang dalawa dahil matagal niya na rin silang kilala at alam ni Rafael na mapagkakatiwalaan niya sila. Pinili pa rin ni Rafael na magmaang-maangan. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Huwag ka na ngang magmaang-maangan, Attorney Javier. Ibigay mo na lang sa akin kung anong hinihingi ko sa'yo. At pinapangako kong walang mangyayaring hindi maganda sa'yo. Ngumisi ang lalaki. Huwag mo akong kalabanin. Isa kang abogado. Alam mong laro ko. Alam mo rin kung gaanong kabilis na nabubura ang mga taong masyadong maraming alam. Tahimik si Rafael pero hindi siya natinag. Papatayin ka namin kung kinakailangan. Dagdag pang banta ng lalaki. Ngumiti si Rafael. Yung tipo ng ngiti na halatang hindi ka kikitaan ng takot. Sa halip ay puno ng kumpiyansa. I am Attorney Rafael Javier. My name rings in the courtroom, in the media, and among those who uphold the law. I don't just practice justice. I embody it. If I suddenly disappear or end up dead, believe me, it won't go unnoticed. Napatigil ang lalaki, napakunot din ang noon nito. You underestimate me. And that, right there, is your greatest mistake. You think I'm just another obstacle to remove? Someone you can silence and erase? But I didn't build this name, this reputation, by being reckless. Napangisi siya nang makita ang sindak sa mga mata nito. Papatayin niyo ako? Dagdag pa ni Rafael. Pag-isipan mo mabuti. Dahil sa bawat kilos ko, may backup. May mga taong nakaabang. At kung may mangyari sa akin, ikaw ang unang hihilahin ng batas. Tila nabalot ng tensyon ng paligid. Nagsenyas ang mayaman na lalaki sa mga tauhan nito. Tumango ang mga ito at umatras pabalik sa sasakyan. Ngayon lang to, Attorney Javier. Anang lalaki at umatras papunta si SUV nito. Pero hindi lahat ng abogado ay mahaba ang buhay. Umalis ang sasakyan at naiwan si Rafael sa madilim na kalsada.
Malalim ang kanyang paghinga. Alam niyang hindi pa ito tapos. Alam ni Rafael na hindi siya maaaring magpadalos-dalos. Hindi pwedeng umaasa lang siya sa kutob o emosyon. Isa siyang abogado. Isang pangalan na may bigat sa batas at hustisya. Kung sakaling magkamali siya, hindi lamang buhay ng dalaga ang maaaring masira, kundi pati ang pangalan niya na buong buhay na pinaghirapan niyang abutin at buuin. Habang binabasa niyang muli ang mga datos sa laptop, mga birth records, lumang DNA samples, mga report ng trauma mula sa nasabing sunog at mga panayam sa media ng pamilya Del Valle, lalo lang tumindi ang kanyang paniniwala. Ngunit ayaw niyang bitawan ang konklusyon kung wala siyang konkretong ebidensya. Isang gabi, habang pauwi mula sa kanyang opisina, natanggap na naman niya ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Ibigay mo na ang babae. Huling babala na to, Attorney Javier. Hindi mo gugustuhin ang mangyayari sa'yo." Napatingin siya sa paligid ng madilim na parking lot. Nanlamig ang kanyang batok. Ramdam niya na hindi lang basta pananakot ang mga ito. Batid niyang kikilos talaga sila kapag hindi niya binigay ang gusto nila. Mabuti na lamang at nasa ibang bansa ngayon ang kapatid niyang babae at ayon dito ay hindi pa naman ito uuwi. Tinawagan niya pa ang kapatid para bilinan nito na huwag munang umuwi dahil may mga problema pa siyang kinakaharap. Sabi niya kapag maayos ang lahat ay saka na ito bumalik ng bansa at laging mag-iingat. Dahil sa trabaho niya, nauunawaan naman ng kapatid niya ang panganib kaya nangako ito na susunod sa mga sinabi niya. Ang pasya ni Rafael na itago muna ang dalaga mula sa mga nagnanais na kunin ito hanggat hindi pa siya nakakasiguro sa kanyang mga hinala, lalo pat hindi pa siya pwedeng magpadalos-dalos. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakaimpake na siya. Tinawagan niya ang isang kaibigan mula sa lalawigan at humiling na pansamantalang magamit ang rest house nito sa isang liblib na isla malayo sa syudad. Sa mga mata ng publiko at higit sa lahat, ligtas mula sa panganib. "Erica," wika niya ng umagang yon habang tinitingnan ng dalagang nakaupo sa veranda ng kanilang bahay, tahimik na nakatanaw sa langit. "May pupuntahan tayo." Napatingin naman si Erica sa kanya at ngumiti ng payapa. "Saan po tayo pupunta?" "Sa lugar na tahimik. Doon muna tayo habang inaayos ko ang ilang bagay." Walang tanong, sumama sa kanya ang dalaga. Palagi itong tiwala sa kanya. Siguro dama rin ito na ligtas ito sa kanya. At sa pagdating nila sa isla, unti-unting bumalik ang sigla ng dalaga. Natutong mamasyal sa tabing dagat, kumain ng sariwang prutas at tumawang muli. Sa araw-araw nilang magkasama roon sa isla, hindi maitatanggi ni Rafael na may kakaibang damdamin siyang nararamdaman para kay Erica. Hindi ito yung klaseng damdamin na mababaw o panandalian. Ito'y dahan-dahang lumalim. At totoo, sa bawat ngiti nito, sa bawat titig ng mga mata at sa mga sandaling siya'y inaabutan ng tuwalya matapos maligo sa dagat, para silang naging magkatuwang kahit pa hindi nila tahasang ipinapakita. Ngunit kahit pagaano kalapit ang nararamdaman niya rito, hindi niya kailanman kinalimutan ang dahilan kung bakit niya ito dinala sa isla. Hindi niya rin ito pinagsamantalahan, ni pinilit kahit isang saglit. Sa halip, gabi-gabi niyang pananatili sa kanyang study area, patuloy niyang kinakalap ang mga impormasyon at nakikipag-ugnayan sa isang pribadong investigator. At sa wakas, matapos ang halos 2 linggo na paghahanap, nakontak na rin niya ang mismong pamilya Del Valle. Isang gabi habang tahimik na natutulog si Erica sa maliit na lang cottage, lumapit si Rafael sa tabi ng kama. Maingat naman siyang naupo sa gilid nito. Tanga ng cellphone kung saan naroon ang litrato ng batang si Isabela. Pinagmasdan niya ang mahimbing na mukha ni Erica. Napakaganda pa rin ito. Sa katunayan ay lalo itong gumanda ngayon na mas healthy ito at nawala na rin ang takot sa mga mata. Mahina ang tinig niya nang magsalita. "Kung sakali mang ikaw nga si Bella."
si Isabella Maria del Valle. Ibabalik kita sa pamilya mo. Karapatan mo yon. Karapatan mong makilala sila. At karapatan din nilang maibalik ka sa kanila. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat sa dibdib. Pero hindi ko rin alam kung bakit. Bakit parang ayoko mawala ka? Tahimik ang paligid at tanging tunog ng alon ang maririnig mula sa bintana. 2 buwan ka na sa piling ko. At sa bawat araw na kasama kita, hindi ko alam kung saan at kailan nagsimula ang pag-aalala ko na hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang isang taong natutong umasa na manatili ka. Hinawakan niya ang isang hibla ng buhok ng dalaga at marahang inasuksok ito sa tenga nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero sana, kahit malaman mo man kung sino ka talaga, sana kahit papaano, maalala mo rin ako. Muli siyang tumitig at saka marahang tumayo. Sa gabing yon, alam ni Rafael, malapit na ang katotohanan. Ngunit, sa bawat hakbang papunta sa liwanag ng nakaraan ni Erica, pakiramdam niya ay unti-unti namang tinatakpan ng anino ang kanyang sariling damdamin. Kinabukasan, isang malakas na ugong ang bumasag sa katahimikan ng isla. Sumilip si Rafael mula sa veranda ng cottage, habang si Erica naman ay nasa loob nag-aayos ng agahan. Mula sa kalangitan, nakita niya ang 2 helicopter na papalapit. Palatandaan ng pagdating ng panauhing matagal niya nang inaasahan, ang pamilya Del Valle. Ang isa sa mga chopper ay dahan-dahang lumapag sa malawak na bakanting bahagi ng isla. Sa pagbaba ng mga sakay nito, agad na tumambad ang figura ng isang matandang lalaki. May tangkad at tikas pa rin sa kabila ng edad, at isang babae naman na sa unang tingin pa lang ay halatang galing sa maharlikang pamilya. Mahinhin ang kilos, ngunit matalim ang mga mata. Lumapit si Rafael upang salubungin sila. Huminto siya sa tapat ng mag-asawa at mahinahong bumate. Maligayang pagdating. Bati niya sa mga ito. Ikaw ba si Attorney Rafael Javier? Tanong ng matandang Del Valle. Ako nga po. Mahinahong wika niya. Ikaw ba ang nagpadala ng mensahe tungkol kay Isabella? Tanong ng ginang. Bahagyang nanginginig ang boses na to. Opo, ma'am. May nais po akong ipakilala sa inyo. Sagot ni Rafael bago siya tumingin sa kanyang likuran. Mula sa cottage, lumabas si Erica. Nakasuot ng simpleng puting bestida. Medyo nagtataka pa nga ito kung sino ang dumating. Ngunit patuloy na lumapit nang makita si Rafael na nakatayo sa harapan ng mga hindi pamilyar na bisita. Napahinto naman ang mag-asawa para silang tinamaan ng kidlat. Lumuha agad ang ginang habang napapaurong ang matandang lalaki. Nanginginig ang labi. Bella! Halos pabulong na sambit ng lalaki. Anak ko! Anak ko! Bulalas ang ginang na agad humakbang palapit at niyakap si Erica ng buong higpit. Parang ayaw na itong pakawalan ng dalaga. Hindi naman nakagalaw si Erica. Natigilan, naggulat sa biglang yakap. Napatingin siya kay Rafael na nanatiling tahimik. Ang matandang lalaki ay agad ring yumakap sa kanila at walang pakundangan na humagbulgol. Anak ko, Bella, patawad kung hindi ka namin nahanap agad. Anang matanda habang mahigpit ang pagkakayakap. Nakatayo si Erica, hindi alam ang mararamdaman. Parang hinampas siya ng realidad na hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya o hindi. Dahan-dahan niyang tiningnan si Rafael. Nagbabaka sakali na makuha ang sagot mula rito. Rafael, sino sila? Mahina ang tanong niya na halos hindi marinig. Lumapit si Rafael sa kanila at marahang nilagay ang kamay niya sa likod ng dalaga. Maaaring sila ang pamilya na hindi mo kailanman nakilala, Erica. Tumingin siya sa mga mata ng dalaga. Ang pamilya na matagal ka nang hinahanap. Ang tunay mong pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Erica
Lalong lumabo ang kanyang paningin habang bumabaha na ang luha sa kanyang mga mata. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang daming tanong, ang daming dapat malaman. Ngunit sa gitna ng pagkalito, may isang bagay na tiyak. Ang init ng yakap na iyon, ang kirot sa puso ng dalawang matatanda at ang koneksyon na hindi maipaliwanag sa kanilang mga mata. Sa likod ng kanyang mga luha, muling tiningnan ni Erica si Rafael. Kung totoo man ito, kung sila nga talaga, hindi natuloy ang kanyang sasabihin. Sa halip muli siyang niyakap ng ginang at ang sinabi nito ay, Isabela Maria del Valle. Iyon ang buo mong pangalan. Anak, hindi ka mawawala pa sa amin. Hindi na. Sa tabi nila, tahimik lamang si Rafael. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang kirot ng isang papalapit na pamamaalam. Matapos ang emosyonal na pagkikita sa isla, nagpa siya ang pamilya del Valle sa tulong ni Rafael na isailalim sa formal na DNA test si Erica upang makumpirma kung siya nga ba talaga si Isabela Maria del Valle, ang anak na matagal nang nawawala. Kahit papaano ay nag-uumapaw ang pag-asa sa puso ng mag-asawa, ngunit nandoon pa rin ang pangambang baka isang beses pa silang mabigo. Sa isang pribadong ospital sa Maynila, isinagawa ang DNA test. Discreet, tahimik, at mahigpit ang seguridad. Ipinaliwanag ni Rafael sa pamilya del Valle ang lahat ng mga pangyayari, mula sa pagkakasagip niya sa dalaga, sa mga dokumentong kanyang na-research, at sa palatandaang nakita niyang tumugma sa batang nawawala noon. Sa ngayon po, mas mabuting wag na muna natin itong paalam sa publiko. Mariing sabi ni Rafael habang magkakaharap silang apat sa isang pribadong silid ng ospital. Bakit? Tanong ng Ginoo. May mga taong gustong kunin si Erica o si Bella. Isa sa kanila ay isang mayamang lalaki na ilang beses na siyang pinagbantaan. Alam nilang may koneksyon ng dalaga sa isang malaking katotohanan. Kapag nalaman ng publiko na maaaring si Bella nga ito, mas lalong mapapahamak ang buhay niya. Napatingin ng ginang sa anak na ngayon ay tahimik lang na nakaupo. Hinawakan nito ang kamay ni Erica at tumango. Gagawin namin ang lahat para protektahan siya. Makalipas sa mga oras, nang umuwi na ang pamilya sa kanilang pansamantalang tinutuluyan sa lungsod, naiiwan sina Rafael at Erica sa isang tahimik na sala ng tinutuluyan ni Rafael. Ang gabi tahimik, marahang umihip ang hangin sa labas, at tanging ang malamlam na ilaw sa kisame ay nagbibigay liwanag sa kanilang pag-uusap. Tahimik lamang si Erica habang nakatanaw sa bintana. Wala siyang masabi, ni hindi niya rin alam kung anong mararamdaman. Lumapit si Rafael, dala ang 2 tasa ng tsaa. Umupo siya sa tabi ng dalaga, inalapag ang tasa sa mesa at tiningnan nito. Erica? Mahinang tawag ni Rafael. Pagtingin ng dalaga, marahan ng ngumiti si Rafael. Yung tipong pilit ngunit puno ng tiwala. Hinaplos na Rafael ang pisngin nito. I really hope you're Bella. Mahinang bulong niya. Gusto ko na mahanap mo ang tunay mong pamilya. Gusto ko na maging maayos ang buhay mo. Hindi mo na kailangang magtago. Matakot o mag-alala kung saan ka uuwi. Nangilid ang luha sa mga mata ni Erica. Paano kung hindi ako siya? Kung hindi ka si Bella, hindi ako titigil hanggat hindi mo nalalaman ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Mananatili ka sa piling ko hanggang malaman na natin ang totoo. Pero kung ikaw man siya, mas lalo akong magiging masaya dahil alam kong may babalik na anak sa mga magulang na halos nawala na ng pag-asa. Tahimik silang dalawa. Walang ibang narinig kundi ang tibok ng mga damdaming hindi maipaliwanag. Hindi pa man malinaw, ngunit may bigat at lalim. Makalipas ang 1 linggo, sa loob ng 1 linggo ng paghihintay, hindi tumigil sa pag-iimbestiga ang pamilya del Valle. Lahat ng koneksyon ay ginamit nila para alamin kung paano, saan at bakit nawala si Bella. Isinagawa ang cross-checking sa lumang mga kaso ng sunog, mga nawawalang records, pati na rin ang mga lumang nurse at doktor sa ospital na nasunog.
Isang tanghali sa ospital kung saan isinagawa ang DNA test, magkakasama silang muli. Sina Rafael, Erica at ang mag-asawang Del Valle. Pumasok ang doktor na may hawak na dokumento. Tumayo ang ginang at nanginginig ang kamay. Doktor, ngumiti ang doktor. Ang resulta po ng DNA test ay positibo. Si Erica po ay si Isabela Maria Del Valle, ang nawawala ninyong anak. Parang huminto ang oras. Humagulgol agad ang ginang at niyakap si Erica. Napahawak sa dibdib ang matandang lalaki habang lumuluha sa harap ng anak na muling natagpuan. Hindi na nito ininda ang tuhod na mahina. Lumapit ito at niyakap ang mag-ina nito. Si Erica ay nakatulala. Luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi niya na kailangan na magtanong. Hindi na kailangan na magsalita pa si Rafael. Nauunawaan niya ang lahat. Siya nga si Isabela Maria Del Valle. At ito na ang simula ng pagbabalik ng kanyang pagkatao. Ang pagbabalik sa buhay na minsang inagaw sa kanya ng trahedya. Samantala sa tabi lang nila nakatayo si Rafael. Tahimik, nakangiti, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may kirot. Lungkot dahil alam niyang malalayo na sa kanya ang dalaga na sa maikling panahon ay natutunan niyang ibigin. Bumuhos ang emosyon matapos mabunyag ang katotohanan. Parang isang panaginip na matagal na nilang hiniling na sa wakas ay naging totoo. Ang pagbabalik ni Bella matapos ang halos 2 dekadang pagkawala. Kasama si Rafael nung bumalik ang pamilya sa mansyon. Sa mansyon na tunay na tahanan ni Erica o ang tunay na Isabela Maria Del Valle. Kita sa bawat sulok ng malawak na bahay ang dekorasyong patunay ng yaman at kasaysayan ng pamilya, mga mamahaling chandelier, marmol na hagdanan at mga lumang larawan sa dingding. Habang tinutulungan si Erica ng isa sa mga taga-silbi na magpahinga muna sa receiving area, napatigil ito. Napako ang tingin niya sa dingding kung saan nakasabit ang malalaking portrait ng mga miyembro ng angkan. Unti-unting namutla ang mukha ni Erica. Napaatras siya. Nanginginig ang mga kamay at halos maiyak. Erica, nag-aalala na tawag ni Rafael na agad namang lumapit sa kanya. Hindi siya kumibo. Ang mga mata niya ay nakapako sa isang larawan. Larawan ng isang babae. Iyan. Tinig niya ay paos. Yan ang babae. Siyang nagpaparamdam ng takot sa akin. Napatingin ang mag-asawang Del Valle sa itinuturo ni Erica. Tiningnan nila ang larawan. Ito ang nakababatang kapatid ng ama ni Bella. Natahimik ang paligid at tila biglang lumamig. Sigurado ka bang siya yun, Bella? Tanong ni Rafael na hinawakan ang kanyang braso. Tumango naman si Erica at nanginginig. Hindi ko siya makalimutan. Kahit hindi ko alam ang pangalan niya noon pero ang mukha, matagal ko na siyang kinakatakutan. Pinakalma ni Rafael ang dalaga at sinabi na ligtas na ito ngayon, na andito na siya at ang mga magulang nito. Matapos noon nakiusap si Rafael sa mga taga-silbi na bantayan muna si Bella sa kwarto nito dahil kailangan niyang makausap ang mag-asawang Del Valle. Lumapit naman si Rafael sa mag-asawa. Ayoko pong magbintang, pero nakita niyo naman po kung ano ang naging reaksyon ni Bella nung makita niya ang larawan. Ilang taon siyang nawala. Ilang taon siyang dinukot kaya malabo na makalimutan niya kung sinong may gawa sa kanya nun. Ayoko mang sabihin ito pero posibleng siya ang dahilan kung bakit nawala si Bella noon. Tumango ang Ginoo. Mariing nakatitig sa larawan. Nauunawaan ka namin, attorney. Wika niya. Ayoko man na paghinalaan ng kapatid ko, subalit ayoko rin itanggi ang posibilidad na siya nga ang nasa likod nito. Nagsalita na rin si Doña Esmeralda. At kung totoo man ang kutob mong yan, hindi kami papayag na palampasin ito. Magpapaimbestiga kami sa lahat ng paraan. May pakpak ang balita. Hindi pa man nila nasasabi kay Elizabeth na nahanap na si Bella ay nalaman na agad nito ang tungkol doon. Ibig lamang sabihin ay may traidor na nasa mansyon na nagsabi dito. Isang katiwala ang lumapit. Senyorita Elizabeth Del Valle po.
Dumating na. Napalingon si Erica. Sa sandaling marinig ang pangalan, tila bumalik sa kanyang mukha ang takot. Tumayo siya at umurong ng isang hakbang. Napatitig siya sa pintuan habang dahan-dahang pumasok si Elizabeth. Nakaitim ito, maiksi ang buhok at malamig ang titig. Tahimik itong lumapit at bahagyang ngumiti. "Bella!" Tawag nito na pilit ang lambing sa tinig. "Ikaw nga ba ito?" Pero hindi sumagot si Erica. Nasa tabi lamang siya ng kanyang magulang, nanginginig at pilit nilalabanan ang kanyang emosyon. "Hindi ko lubos akalain na makakasama ka naming muli, Bella." Lumapit si Elizabeth kay Bella, ngunit agad na humarap si Don Renardo para protektahan ang anak. Bagay na ipinagtaka naman ni Elizabeth. "What's the meaning of this, kuya? Bakit hindi ko pwedeng lumapit sa pamangking ko?" Hindi mo siya maaaring lapitan. May diin na bigkas ni Doña Esmeralda. Baka sa mukha ni Elizabeth na hindi nito naunawaan na hindi na ito maaaring lumapit kay Bella. Ngunit para hindi ito paghinalaan, kailangan nito na magkunwari at umakto na concern nito kay Bella at nauunawaan nito ang trauma ng dalaga. Higit pa ang kinainis sa Elizabeth ay sobrang higpit na ng pagbabantay kay Bella na wala ng ibang maaaring lumapit dito maliban sa mga taong pinagkakatiwalaan nito at hindi kabilang doon si Elizabeth. "Kahit anong mangyari, hindi na kami papayag na mawala ka ulit sa amin, Bella. Sapat na ang 18 taon na nawalay ka sa amin. Hindi na kami papayag na maulit iyon." Pangako ni Doña Esmeralda sa anak. Hinawakan naman ni Don Leonardo ang kamay ni Bella. "Pinapangako rin namin sa iyo na magbabayad ang lahat ng gumawa nun sa iyo. Hindi kami titigil, anak. Tulad ng hindi kami tumigil na hanapin ka." Ngumiti lamang si Bella sa magulang. Hindi niya pa man lubos maunawaan ang lahat, dama niya ang pagmamahal ng mga ito. Umikot ang investigasyon at inalam din nila ang mga maaaring dahilan kaya nagawa iyon ni Elizabeth del Valle kay Bella. At ang una nilang nakita na maaaring dahilan ay ang pagiging sakim nito sa yaman. Gusto ni Elizabeth na mapasa kamay nito ang lahat ng yaman at mga ari-arian ng mga Del Valle, kabilang na ang mga pag-aari ng magulang ni Bella sa buong Visayas, ng mga lupaing hasyenda at naglalakihang kumpanya, at mapapasa kamay lamang niya iyon kapag nawala ang nag-iisang tagapagmana ng mga ito. Mainit ang araw ng puntahan ng mga otoridad ang isang kilalang kumpanya na pag-aari ni Elizabeth, kung saan kasalukuyang nasa loob si Elizabeth del Valle. Tahimik ang paligid, ngunit kasunod ng pagpasok ng mga pulis ay mabilis na napuno ng tensyon ang opisina. "Senyorita Elizabeth del Valle?" Tanong ng isa sa mga alagad ng batas habang lumapit sa desk ng ginang. Nakataas ang kilay ni Elizabeth. Agad inalis ang suot na salamin at tumayo. "Anong kailangan niyo sa akin?" "May warrant of arrest kayo. Konektado ito sa kasong pagdukot kay Bella del Valle, 18 taon na ang nakakaraan. Inaaresto namin kayo." "What?" sigaw ni Elizabeth. Halos mabitawan ang hawak na dokumento. "Wala akong kinalaman dyan. Bakit ako hinuhuli ninyo?" "Pasensya na, ma'am, pero may warrant of arrest po kayo." Pilit na pinakalma ng assistant si Elizabeth, ngunit hinawi niya ito. "Tatawagin ko ang abogado ko. Hindi ako papayag na bastusin ako sa sarili kong opisina." At tulad ng tinadhana, dumating si Rafael. Seryoso ang mukha. Kasunod ng mag-asawang Del Valle, maayos ang bihis na Rafael, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Elizabeth at saka mahinahon nagsalita. "Senyorita, hayaan na natin ang investigasyon na magsalita. Darating din ang araw, malalaman natin ang buong katotohanan. Kung talagang wala kang kasalanan sa nangyari kay Isabela, hindi ka naman magtatagal sa kulungan." Nag-init lalo si Elizabeth at dinuro nito si Rafael. "Ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang makasiguro, Rafael. Magbabayad ka." Hindi na kumibo si Rafael. Tahimik siyang lumabas kasama ang mga pulis na hawak si Elizabeth. Ang media ay nakaabang sa labas.
kumukuha ng footage at larawan habang unti-unting lumalabas sa publiko ang lihim na matagal nang itinago. Lumipas ang 1 linggo at nagsilabasan na ang lahat ng mga ebidensya na nagtuturo kay Elizabeth Del Valle sa pagkawala ni Bella Del Valle sa loob ng 18 taon. Mainit ngayon ang courtroom, punong-puno ng mamahayag, abogado at mga miyembro ng pamilya Del Valle. Sa kabilang panig naroon naman si Elizabeth, nakasuot ng formal dress at kasama ang mga abogado. Naglalakad si Rafael patungong prosecution table, dala ang mga dokumentong isinumite bilang ebidensya. Formal na nagsimula ang paglilitis. Mainit ang palitan ng argumento. Paulit-ulit na itinanggi ni Elizabeth ang pagkakasangkot sa kaso. "Wala kayong matibay na ebidensya!" sigaw ni Elizabeth. "Wala kayong patunay na ako ang nagpatukot kay Isabela." Tahimik si Rafael. Tiningnan niya si Bella na naroon sa witness stand, halatang kinakabahan ngunit matatag. "May testigo po kaming ipipresenta," sabi ni Rafael. Isa siyang saksi sa direktang may alam sa mga pangyayari. Nagbukas ang pinto ng korte, lahat ay napalingon. Dahan-dahang pumasok si Nay Nursing, ang matanda na nag-aruga kay Bella noong nasa kamay pa nila ito. Ang matanda na sa kabutihang palad ay nakaligtas matapos tumakas noon si Bella. Nang makita ni Bella ang matanda ay natigilan siya. Napatayo at napahawak sa dibdib. Nay Nursing?" Napaluha ang matanda at lumapit sa harapan ng witness stand. "Ako na po ang nagpapatunay na si Señorita Elizabeth ang may gawa ng lahat ng ito." Ani ng matanda at buong tapang na tiningnan si Elizabeth na nawala ng kulay ang mukha. Tama na ang pagtatago. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ng matanda bago muling nagsalita, habang diretso pa rin ang tingin kay Elizabeth. "Senyorita, salamat sa lahat ng kabutihan na binigay mo sa akin noon. Pero hindi ko na kayang dalhin sa konsensya ang totoo." Matapos noon, tumingin si Nay Nursing sa judge at sinabi ang lahat. "Ako si Nursing Sarmiento. Matagal na akong kasambahay ni Elizabeth Del Valle. Noong nawala si Bella, ako ang inatasan niya na alagaan ng bata. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siya ang tumulong sa operasyon ng aking anak noon, kaya naman ay sinunod ko ang gusto niya. Sa loob ng 18 taon, ako ang nag-alaga, nagpalaki kay Bella, na pinaniwala akong Erica ang pangalan. Sa lumang gusali siya lumaki, hindi malaya at may kadena na nakagapos sa kanya." Bumagsak ang mga salita na parang bomba sa buong korte. Si Elizabeth, putlang-putla, nanginginig sa galit at takot. "Sinungaling ka! Matagal ka nang wala! Wala kang kredibilidad!" Sigaw nito, ngunit walang silbi. Pinatigil ito ng hukom. "Maaari mo bang sabihin kung ano ang dahilan at pinadukot ni Elizabeth Del Valle si Isabela Marie Del Valle, na noon ay 8 taong gulang lamang?" Buong tapang na sumagot si Nursing. "Dahil sa inggit at kasakiman. Gusto niyang maangkin ang yaman ng mga Del Valle at sa tingin niya, mangyayari lamang yon kung mawawala ang nag-iisang anak ni na Don Renardo at Doña Esmeralda." Maya-maya, ipinakita rin ni Rafael ang ebidensyang konektado kay Eduardo Sembulan, isang negosyanteng matagal nang kilala sa madilim na mundo ng black market adoption. Ito rin ang lalaking nais kunin si Erica o Bella mula kay Rafael. Nakita sa mga bank transaction na tinanggap nito ang malaking halaga mula kay Elizabeth 2 dekada na ang nakalipas. Matapos ang mahabang paglilitis, idineklara ng korte guilty beyond reasonable doubt si Elizabeth Del Valle at si Eduardo Sembulan sa kasong kidnapping at obstruction of justice. Nahatulan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Umiyak si Erica o si Bella sa balikat ni Rafael at pinapakalma niya naman ito. "Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasan ako ngayon." Hinaplos ni Rafael ang buhok nito. "Wala akong ibang hangad kundi ang makamit mo ang buhay na dapat ay matagal nang sa'yo." Matapos ang mahigit 18 taon, nakamit ng pamilya Del Valle ang katarungan na itama ang matagal ng pagkakamali. Si Bella ay muling nabawi sa kadiliman ng nakaraan.
Si Nay Nursing ay kailangan pa rin na pagbayaran ng mga ginawa dahil sangkot pa rin naman ito sa pagkakadukot kay Bella noon. Pero hindi kasing bigat ng kaso ni Elizabeth ang kailangan nito nakaharapin dahil pinatawad naman na ito ni Bella. Si Rafael Javier naman ay umani ng pambansang pagkilala na umabot pa sa ibang bansa. Tinagurian siyang the voice of justice. Matapos nitong matagumpay na maipagtanggol si Bella at tuluyang malutas ang misteryo na bumalot sa pamilyang Del Valle sa napakahabang panahon. At sa isang panayam nang tanungin kung ano ang nagtulak sa kanya upang ipaglaban ang kaso ng buong puso, sagot ni Rafael, "It's not because I'm a lawyer. I did this because of principle. Because a woman lost her name, her identity, her family, and she has every right to reclaim all of it." Sagot ni Rafael na hinangaan na mga nag-interview sa kanya. She was silenced, erased and forgotten, as if her existence never mattered. But I refuse to let that stand. Justice isn't just about laws and verdicts. It's about restoring what was unjustly taken. Mainit ang simoy ng hangin sa hardin ng mansyon ng mga Del Valle. Sa isang gabi, bago sila tuluyang lumipat patungong Amerika, isang salo-salong inihanda ng mga Del Valle. Hudyat ng bagong simula. Hindi lamang para sa pamilya Del Valle, kundi maging kay Rafael, ang abogado na naging tulay sa pagkamit nila ng hustisya. Dumating si Rafael na may dalang regalo para sa pamilya. Napuno naman ang galakang mukha ni Bella ng ngiti nang makita ang binata. "Attorney, akala ko po hindi kayo makakarating." Masayang bati ni Bella. "Hindi ko pwedeng palampasin ito. Tila ito na huling araw na magkikita tayo, hindi ba?" Sagot ni Rafael na bahagyang ngumiti. Masiglang inanyayahan siya ng pamilya sa loob. Habang naglalakad siya sa hallway ng mansyon, napansin ni Rafael ang mga larawan sa dingding. Puno ito ng makasaysahing litrato ng pamilya Del Valle. Ngunit may isang larawan na agad na nakahuli sa kanyang mata. Huminto siya, napalapit, napalalim ang kanyang hinga. Isang lumang larawan iyon, kuhang-kuha sa isang family picnic. Naroon ang batang Bella, masaya sa tabi ng kanyang mga magulang, ngunit sa gilid ng larawan, may lalaking naka-uniforme. Ang kanilang family driver roon. Napakunot ang noon ni Rafael. Hindi niya ito nakita noong unang pumunta siya dito dahil marahil ngayon lang ito nilabas para i-display dito. Yan ang isa sa mga pinakamatandang larawan namin dito. Sabay lapit ni Senyor Del Valle. Panahon pa ng lumang driver namin yan, si Mang Ruel. Napakabait nilang mag-asawa. Ayon sa kanila, ay may nag-iisa silang anak na mula sa probinsya kaya naman napakasipag nila noon para makapag-aral ang anak nila. Ang kaso, noong nawala sa amin si Bella, kailangan din nilang umalis sa amin at humanap ng ibang mapapasukan. Nawalan kasi kami ng gana noon at pakiramdam namin ay wala na rin kaming dahilan upang magpatuloy kung kaya napabayaan namin sila. Napalingon si Rafael. Hindi na itago ang pagkalito sa kanyang muka. Siya, ang aking ama. Natigilan ng mag-asawang Del Valle. "Ikaw ang anak ng dati naming driver? Ng mga Javier?" "Opo. Minsan nila akong sinama sa asyenda na pag-aari ng amo ng aking ama sa kabihasnan. Ngunit hindi ko nakita ang mga ito dahil may nangyari daw sa kumpanya kaya hindi ko nalaman kung ano ang kanilang mga itsura. Ngunit ang apelido ninyo ay pamilyar sa akin." Napatingin si Rafael sa dalaga nang may mapagtanto siya. "Kung ganon, si Bella ang batang nakalaro ko noon sa ilalim ng puno." "Ano ibig mo sabihin, attorney?" "Nung sinama ako ng magulang ko sa asyenda, ang amo lamang nila na batang babae ang naroon dahil ang magulang niya ay may kailangang ayusin sa Maynila. Nakipaglaro siya sa akin noon. Ngayon mas malinaw na sa akin ang mukha ng batang babaeng yon. At siya nga si Bella." Hindi siya makapaniwala sa nalaman na ito. Ngunit masaya rin si Rafael dahil ang batang Bella ang siyang nagtulak sa kanya noon para tuparin niya ang kanyang pangarap na maging isang abogado upang hindi na maliitin ang pamilya nila sa probinsya. "Ikaw pala yon. Ikaw yung batang unang naniwala sa akin." Masayang sambit ni Rafael.
Bagaman hindi naging malinaw sa akin ang mukha mo noon dahil matagal na panahon na rin ang lumipas. Araw-araw ko naaalala ang sinabi mo sa akin na magiging isa akong abogado at tagapagtanggol ng mga naaapi. Napaluha rin si Bella. Masaya ako. Kahit di ko matandaan ang nangyari, masaya akong isa ako sa naging dahilan kaya naging abogado ka. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw ni Rafael ang lungsod na puno ng pagbabago. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay, mga kasong naipanalo, mga taong nabigyan ng hustisya, tila may bahaging nananatiling hungkag sa kanyang puso. 3 taon na ang lumipas mula nang umalis si Bella patungong Amerika kasama ang pamilya. Sa mga panahong yon, si Rafael ay lalo pang nakilala bilang isa sa mga pinakabatang abogado na may pinakamataas na reputasyon. Pero sa kabila ng lahat ng karangalang iyon, isang babae lamang ang laman ng utak niya. At iyon ay si Bella na walang kasiguraduhan kung makikita niya pang muli. Aayusin ko lang ang sarili ko. Pangako, babalik ako para sa'yo. Tandang-tanda niya pa ang pangakong binitawan ni Bella bago ito umalis. At hanggang ngayon, patuloy niya iyong pinangahawakan kahit pa wala siyang kasiguraduhan kung tutuparin ba nito ang pangako na iyon. Umaasa pa rin siya. Habang abala siya sa pagbuklat ng mga dokumento, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Hindi man siya lumingon agad, may kakaibang kabog na agad na pumiglas mula sa kanyang dibdib. Isang boses na matagal niya nang inaasam ang marinig. Muli ang bumasag sa katahimikan. I'm back, attorney. Parang tumigil ang mundo na Rafael. Agad siyang napaangat ng tingin at doon nakita niya ang babaeng matagal niya nang inaalala. Si Bella. Ngunit iba na ang babaeng kaharap niya ngayon. Mula sa inosenteng tingin ng batang babaeng minsang naligaw sa dilim, ngayon isang matatag at maaliwalas na babae na nakatayo sa harap niya. Mature, elegant, ngunit dala pa rin ang parehong ngiting minsan nang naging ilaw sa madilim niyang mga araw. Bella, halos pabulong na bigkas na Rafael. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa dalaga na malaki ang ngiti sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil. Sa harap ng lahat ng tao sa opisina, mga empleyado, mga kliyente na nasa labas, bigla siyang lumapit at niyakap ng buong higpit si Bella. Halos mapayakap rin si Bella pabalik habang humihigpit naman ang bisig ni Rafael sa paligid niya. I've missed you so much, Bella. I'm glad you're back. Tumango si Bella, tinutup ang dibdib nito habang napapikit. I told you, ayusin ko lang ang sarili ko at babalik ako sa'yo. Hindi ko binali ang pangakong yun. Napatingin si Rafael sa dalaga. Sa dami ng tanong na bumabagabag sa kanya, tanging isang damdamin lamang ang nanaig. Ang matagal niya nang kinikimkim. Hindi na rin siya nakatiis. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Bella at sa isang iglap, inangkin niya ang mga labi nito. Napuno naman ng palakpakan na tiyawan ng buong opisina. Ang mga empleyado ay hindi makapaniwala. May mga napatakip pa sa bibig sa kilig at may mga napasigaw ng, "Finally!" At, "Grabe yon, attorney!" Habang ang ilan ay nakataas pa ang cellphone, nagvi-video ng eksena na parang eksena mula sa pelikula. Pagkatapos ng halik, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Kapwa nanginginig sa damdamin. I love you, Bella. Mula noon, hanggang ngayon, masaya akong bumalik ka na. Masaya ako na sabi ko na ito sa'yo. Bulong ni Rafael na halos mangiyak-ngiyak. Ngumiti naman si Bella at sa mga mata nitong dati puno ng takot, ngayon ay liwanag at katiyakan na ang nagahari. And I am in love with you too, Attorney Rafael Javier. Sobra kitang mahal. Bago siya nito niyakap, nandito na ako. Nagbalik na ako. At hindi na ako aalis pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!